Magandang araw mga bata. Kamusta kayo? Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Mayroon ba kayong mga puno at halaman sa inyong bahay? Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto sa ating aralin. Mga bata, alin sa dalawang larawan ang mas nagustuhan mo at bakit? Noong nakaraang aralin, tinalakay natin ang tungkol sa pananampalataya bilang tanda ng pananalig sa Diyos. Sa araling ito, tungkol naman ito sa pangangalaga sa mga puno at halaman na ginawa ng Diyos. Magkaroon muna tayo ng maikling laro. Pass the message relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ang mensaheng ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng mapanagutan, na may kaugnayan sa mga sariling gawi sa pangangalaga ng mga puno at halaman. Basahin natin at unawaing mabuti ang kwento, Mga Puno at Halaman, Biyaya ng Kalikasan. Naunawaan niyo ba ang mensahe ng kwento? Halina't sagutan natin ang mga gabay na tanong. Isulat sa patlang ang wasto kung ang pangungusap ay tama o di wasto kung ito ay hindi tama. Basahin o kantahin ang awiting, Kanlungan, ni Noel Cabangon at sagutin ang mga gabay na tanong. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magtanim ng kahit ano at kahit ilang halaman o puno, kabilang ang gulay, sa palibot na lupa ng isang bahay kubo, ano-ano ang iyong itatanim? Pwedeng gawing basehan ang kantang Bahay Kubo. Isulat ito sa mga nakapalibot na mga kahon. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. May anunsyo sa radyo at TV na dadaan ang bagyong Enteng sa Southern Luzon bandang hating gabi o madaling araw. Lumalakas ang hangin at pagsapit ng alauna ng madaling araw ay narinig na ang ingay na tila ilang bubong na ang nagliliparan. Paggising kinaumagahan ay nakita namin ang maraming punong kahoy na nabuwal. May mga nabali at naputulan ng mga sanga.
May mga paso ng mga halaman na nabasag at mga hanging plants na nilipad. Ang daming kalat sa labas ng bahay at sa daan. Karamihan ay mga dahon at sanga ng mga nabuwal na puno. Pagkakain namin ng agahan, pumunta na kami sa aming bakuran at nagsimulang maglinis ng mga nabaling sanga at mga nakakalat na dahon. Itinayo namin ang mga nabuwal na mga halaman na maaari pang mabuhay. Inayos ang mga halaman sa paso at dinagdagan ng lupa. Buong araw kaming nag-ayos at naglinis. Alam namin na ang mga halaman at puno ay may buhay rin na maaaring sagipin kaya dapat na ayusin. Simula noon, araw-araw na naming inaalagaan ang mga halaman na likha ng Diyos. Pahalagahan at mahalin upang ang dulot nitong kabutihan ay manatili sa atin. Naunawaan niyo ba ang ating binasang kwento? Sagutan natin ang mga gabay na tanong. Balikan ang mga karanasan sa epekto ng bagyo sa puno at halaman sa ating bakuran, paaralan o ating komunidad at sagutin ang sumusunod na mga gabay na tanong. Sagutan natin. Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang sumusunod na katanungan. Pagsusulit, pag-aralan at isulat ang sagot sa tanong sapat lang.